Magandang umaga mga bata! Ngayon ay may bago tayong paksang pag-aaralan. Ito ay ang tungkol sa yamang likas sa Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay tradisyonal na producer at tagaluwas ng mga hilaw na materyales na karaniwang yamang likas. Dahil sa napapaboran tayo ng klima at kondisyong naayon sa agrikultura, ang kabuuan ng rehiyon ay agrikultural. Sa dalawang uri ng Timog Silangang Asya, unahin natin ang yamang likas sa rehiyong mainland Southeast Asia. Okay, kung mapapansin ninyo, ang mga larawan ay tungkol sa mga anyong tubig na matatagpuan natin sa rehiyon. Ang malalawak at mahahabang ilog at delta, gayon din ang klimang monson ay nakatutulong upang patabain at gawing produktibo ang malalawak na lambak at kapatagan ng rehiyon. Matatagpuan din dito ang Mekong River at ang Tonle Sap River. Yan ang mga larawan nito. Ang makitid na baybayin at matabang sakahan sa paanan ng Annamite ng Vietnam ay makikita din sa larawan. Makikita din sa larawan ang masaganang kapatagan ng Nueva Ecija at syempre ang sikat na rice terraces sa Banawi sa Pilipinas. Ngayon naman ay ating tunguhin ang matabang lupain ng Java sa Indonesia. Ayan sa larawan, makikita nyo ang matabang lupain ng Java sa Indonesia. Sunod ay ang masaganang kapatagan ng lambak ng Ilog Irrawaddy ng Myanmar. Ang mga nabanggit na likas na yaman ay pinagmumula ng tone-toneladang ani ng bigas at iba pang mga produkto na mahalaga hindi lamang para sa ikabubuhay ng populasyon sa rehiyon, kundi ng iba pang mga bansa sa mundo. Ang kita naman ng nasabing mga produkto ay nakatutulong sa paglinang ng ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Dahil mayaman din sa kagubatan, mayaman din ito sa mga kahoy na pang-konstruksyon. At eto nga guys, sa Cambodia, 70% ang kagubatan. Sa Malaysia naman ay pinakamahalaga ang industriya ng kahoy dahil naghahatid ito ng mga hanap buhay sa mga taong naninirahan dito. Kung kaya nga guys, halina't tingnan ang larawan dahil ibibigay ko na ang pinakamalaking kagubatan sa Timog Silangang Asya at yan ang Tam Coi Forest na matatagpuan sa lalawigan ng Tan Hoa sa Vietnam. Ito ay mayroong sukat na 530 hektarya sa lapad. Mahalaga din ang industriya ng goma sa Malaysia, Thailand at Cambodia. Tunghayan natin ang video at ating tingnan kung paano nga ba o saan nga ba nagmumula ang goma na ginagamit natin sa atin pang-araw-araw na buhay.
Alam nyo rin ba na noong taong 2014, tinatayang umuokupa ang rubber plantation ng 94,282 kilometro kwadrado o 8% ng lupain ng rehiyon kasama ang Cambodia, Laos at Hilagang Kanluran ng Vietnam, Hilagang Silangan ng Thailand at Estadong Shan ng Myanmar. Ang Thailand din ay nakaproduce ng pinakamaraming goma sa buong daigdig noong 2021 na kung saan ay katumbas ng 30% ng goma sa buong daigdig. O ano, na-amaze ka ba? Ako din na-amaze, nakakamangha, di ba? At kung na-amaze ka nga sa yamang likas ng rehiyong mainland, dito na tayo. Talakayin na natin ang yamang likas sa rehiyong insular. At ayon sa World Conservation Monitoring Center o WCMC ng United Nations Environment Program, ang Indonesia daw at Pilipinas ay dalawa lang sa mga bansang itinuturing na mega biodiverse sa daigdig. Ibig sabihin ay talagang napakaganda ng mga bansang Indonesia at Pilipinas at swerte tayo dahil nasa Pilipinas tayo, di po ba? At isang patunay nga dyan, ang matatagpo ang tree kangaroo sa Kenya at Indonesia. Samantalang, ang mga ito naman ang matatagpuan sa Sumatra, Indonesia, ang Sumatran tiger, Sumatran rhinoceros at ang Borneo pygmy elephant. Nakakita na ba kayo ng mga ganito sa personal? Kung hindi pa, pareho tayo! Samantalang sa mga bansang Brunei naman, Indonesia, Myanmar, Thailand at Malaysia matatagpuan ang Wallace hawk. Sa Pilipinas naman matatagpuan ang 70 hanggang 80% ng species ng mga halaman gaya ng luya, begonias, gesneriads, orchids, pandan, palmera, at dipterocarp na kilalang endemic sa Pilipinas. Nakakita na ba kayo ng mga ganitong halaman? Pwes kung wala pa, maglibot-libot kayo, nandyan lang yan. Sa Pilipinas din lang matatagpuan ang mga hayop na tamaraw o Mindoro dwarf buffalo, the Philippine eagle, pilandok, Isarog striped shrew rat, Palawan peacock peasant, Mindoro striped-faced fruit bat, at Visayan warty pig. Bagamat karamihan sa mga pulo sa Pilipinas ay katatagpuan ng maraming uri ng species, wala nang hihigit pa sa may pagkakaloob sa iyo ng Palawan na tinaguriang the last frontier ng Pilipinas. Ngayon ang tanong, gusto mo bang makarating sa Palawan? Halika, samahan mo ako at ating lakbayin ang Palawan. O ano, nag-enjoy ba kayo? Okay. So, maliban dyan ay marami pang mga kayamanan ang insular Southeast Asia. So, kabilang nga dito ang mga kagubatan at ang iba pang mga bansa sa rehiyong insular. Ang mga kagubatang ito ay matatagpuan sa Borneo ng Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Timor-Leste at ng Pilipinas. Ayon
Ayon naman sa Food and Agriculture Organization o FAO ng United Nations, may 25 o mahigit 25% o 7,665,000 ektarya ng lupain sa Pilipinas ang kagubatan at ang pinakamalawak nga ay ang Palawan. Mayaman din sa mga mineral ang rehiyon tulad ng natural gas, langis, nickel, bauxite, coal, copper, tin, iron ore at ginto. Samantalang ang mga bansang Malaysia at Indonesia at Brunei naman ang pangunahing producer ng mga mineral na nabanggit natin. Matatagpuan din siyempre sa rehiyon ang malalawak na plantasyon ng asukal. Matatagpuan din sa rehiyon ang mga yamang dagat na kung saan ay ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia at ang Timor-Leste ay ang tinaguriang Coral Triangle o Global Center of Marine Biodiversity. Ang mga bahagi ng katubigan ng mga bansa na umaabot sa Pacific ay nagtataglay ng kulang sa 500 species na lumilikha ng coral reef sa kani-kanilang rehiyon. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng Coral Triangle, kaya't ito ay tahanan ng libu-libong species ng isda, korales at iba pang yamang dagat. Mahalaga ito sa kabuhayan ng maraming Pilipino, lalo na sa mga mangingisda. Tumutulong din ito sa pagpoprotekta laban sa mga bagyo at pagtaas ng tubig dagat dahil ang mga bahura ay nagsisilbing harang. Ang lugar na ito ay dapat nating pangalagaan sapagkat maraming maaring banta sa Coral Triangle. Ang polusyon, labis na pangingisda at pagbabago ng klima ay ilan sa mga panganib. Ang pag-init ng mundo ay nagdudulot ng coral bleaching kung saan ay mamamatay ang mga koral. Kailangang palakasin ang mga hakbang ng konserbasyon upang maprotektahan ito para sa susunod na mga henerasyon. Paano ba tayo makakatulong? Ating suportahan ang mga marine protected areas at tayo'y maging responsable sa paggamit ng plastic at basura. At maaari din nating i-promote ang sustainable na pangingisda. Ito ay para na rin sa mga susunod pang henerasyon na siyang mangangalaga sa napakagandang lugar na ito. Ang mga bansang Pilipinas at Indonesia ay kasama sa 3 pinakamalaking producer ng goma sa daigdig. At ang lugar sa Pilipinas na pinakamalakas mag-produce ng goma sa bansa ay ang Cotabato. Sa katunayan, noong taong 2021, 143,000 metriko toneladang goma ang kanilang na-produce. At syempre, pangalawa dito ang Zamboanga Sibugay sa Basilan. Tumungo naman tayo sa mga pampalasa. Sagana rin ang Timog Silangang Asya sa mga pampalasa tulad ng paminta, luya, bawang at nutmeg. So, ang mga ito ay patuloy na inaangkat ng mga Europeo dahil hindi lamang bilang mga sangkap ng kanilang pagkain, kundi bilang sangkap na din ng mga gamot na herbal na pampatibay ng immune system. Naalala niyo pa class noong elementary kayo na isa sa mga dahilan kung bakit tayo sinakop ng mga Espanyol ay dahil sa ating likas na yaman at dahil napakarami nating pampalasa na kung saan ang mga Europeo ay mahilig silang magparty kaya't kinakailangan nilang maghanap ng mga lugar na makukuhanan nila ng pampalasa at luckily napadpad sila dito sa Pilipinas na narito ang kanilang mga hinahanap. Okay, so class, may naintindihan ba kayo sa ating tinalakay na paksa? Sa muli, ang mga likas na yaman sa mainland at insular Timog Silangang Asya ang ating tinalakay na paksa. So maraming salamat, keep on subscribing, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like sa mga video lesson na ina-upload ko. So I am your Kahistoria Teacher Tetay. Thank you for watching!